You may be seated. Happy Fiesta Puli sa inyong lahat. Happy Fiesta. Can we greet one another? Happy Divine Mercy Sunday. Happy Divine Mercy. And let us give our Lord, the King of Divine Mercy, again a clap offering. We praise and thank the Lord for gathering us this afternoon as we not just celebrate the Feast of Divine Mercy, but as we also put to conclusion the celebration of this octave of Easter. If you notice the past few days, we have been still singing the Gloria even on weekdays, because not only last Easter Sunday, but for the succeeding 8 days, we have been celebrating the resurrection of the Lord. Hindi kasya ang Easter Sunday para yung pagdiriwang natin ay maipahayag natin. Kaya hanggang ngayon, sa pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday, ay ipinagdiriwang din natin pa rin ang muling pagkabuhay. Kaya hindi pa rin huli, at para sa akin na ngayon lang din po kayo uli nakita, lalo na ang mga ibang mga nakasama ko. Kaya nais ko rin kunin ng pagkakataon to mabati pa rin ang bawat isa. Happy Easter pa rin po. Kaya pwede nyo rin batiin pa rin ang katabi nyo. Happy Easter! Happy Easter. Mukha ho ba siyang Easter o baka Good Friday pa rin, no? Sabihin mo, tapos na ang Good Friday, Easter na, no? Kaya huwag ka nang mukhang Biyernes Santo. At napakaganda nga po na ang pagdiriwang natin ngayong linggo ay tungkol sa awa ng Diyos. When St. John Paul II instituted the Feast of Divine Mercy, it was upon the instruction of the Lord to St. Faustina that he wants this feast celebrated on the Sunday after Easter Sunday, which is today. Because rightfully, as we celebrate resurrection, di hubat ang nais ipabatid sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay pag-asa. Di ba ho? Kaya nga tayo nagsasaya, kaya tayo nagtitiis, kaya tayo nagtutuloy ng buhay dahil muling nabuhay ang Panginoon. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, ay huwag na tayong magsimba, huwag na kayong pumunta, hindi na ako luluwas sa Maynila. Huwag na tayong magpakabait, huwag na tayong magtiis. Pero dahil muling nabuhay ang Panginoon, kakayanin natin ang lahat. Umaasa tayo. Hope. Hope is the fruit of the resurrection. And why is there hope? Because of the mercy of God. Kaya tayo umaasa dahil ang inaasahan natin ay ang awa ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tanda ng kapangyarihan ng awa ng Diyos. Kaya napakaganda ng sinabi ng Panginoon kay St. Faustina, ang celebration ng Divine Mercy after Easter. Because as we continue to relish hope, we are reminded the foundation of that hope is mercy. Kaya tayo umaasa dahil may awa ang Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Sa kabila, sabihin mo naman, may awa ang Diyos. Ayan. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sabihin mo rin sa kanya, huwag kang paasa. Iba ho yun. Ibang usapan na ho yun. No? But why? Why are we rejoicing in the mercy of the Lord? Let me give some characteristics of the mercy of the Lord as found in the gospel today. First, mercy finds us. Ang awa ng Diyos ay awang naghahanap. Napansin niyo po sa Ebanghelyo, nagtatago yung mga alagad, nakakandado, nakasara ang mga pinto, maging ang mga bintana.
They were in seclusion. They were in hiding dahil takot pa sila. Tandaan nyo, kamamatay pa lang ni Jesus, kaya sariwa pa sa kanila, baka sila ang sunod. Kaya nagtatago sila. And perhaps they were hiding also out of guilt. Grief and guilt were really the lock of those closed doors. But notice what happened. Jesus found them. Jesus went to them. Hindi sila ang nagpunta at naghanap sa Panginoon. Ang Panginoon ang naghanap at nagpunta sa kanila. At kahit nakasara ang pinto, hindi papapigil ang Panginoon, puntahan sila. Kaya napansin nyo sa gospel, hindi naman sinabing binuksan ni Jesus yung pinto. Tumagos siya sa pinto. Dahil walang makapipigil sa Panginoon, hanapin tayo para bigyan tayo ng awa. Kaya mga kapatid, that's the beauty of our faith. In many religions, you will see it is man looking for God. Ang tao ang naghahanap sa Diyos. Pero sa ating pananampalataya, sa ating mga Kristiyanong Katoliko, baligtad po, sa maniwala kayo sa hindi tayong naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hinahanap ka ng Diyos. Ang tanong, bakit ka kaya hinahanap? Ayan. Bakit ka kaya hinahanap? Lahat tayo. Kaya ka napasimba ngayon? Siguro sabi mo, pumunta ako sa Shrine of Divine Mercy. Gusto kong makita ang Diyos. Kaya ka pinasimba dahil gusto kang makita ng Diyos. Hinahanap ka ng Diyos. Kaya ka dinala dito ng Diyos. Siya ang naghahanap. Hindi ho tayo. Siya ang nagkukusa. Pero ang tanong, bakit tayo hinahanap ng Diyos? Sabi ko kasi nyo kayo kanina, bakit? Mercy finds us. Secondly, mercy heals us. Kasi mayroon namang ibang tao naghahanap. Baka mayroon iba rito ngayon, nandito, punta ko doon sa shrine. Baka nandun yung may utang sa akin. Tamang-tama, pag nagkita kami, lagot siya. No? Di ba minsan ganun tayo? May hinahanap ka pero iba ang pakay mo. Hinahanap mo yung kaaway mo. Asan yung kaaway ko? Hanapin ko. Papakita ko sa kanya. Ang ganda-ganda ng suot ko ngayon. Mamatay siya sa inggit. No? Kaya baka kanina umaga ka pa nandito, hinahanap mo siya kung magsisimba din. No? Minsan ganun tayo. May hinahanap tayo pero anong dahilan? Pero ang Diyos, bakit tayo gustong hanapin? Dahil gusto tayong pagalingin ng Diyos. That's the good news. That's why He is showing His wounds. Hindi tinago ni Jesus. Hindi niya tinanggal ang kanyang mga sugat para sabihin niya, kahit sugatan ka, gagaling ka. At kahit sugatan ka, pwede kang magpagaling. That's the good news. Minsan, di ba, akala natin, kailan ako gagaling? Pag wala na akong sugat. Pag wala na akong sakit. Ang ipinapakita ng Divine Mercy, kahit may sugat ka, pagagalingin ka ng Diyos. Hinahanap tayo ng Diyos dahil gusto tayong pagalingin ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi nyo, gusto kang pagalingin ng Diyos. Sana gumaling ka na, no? Pero magpa-check up ka muna, no? Pero anong klaseng paggaling? What kind of healing? Minsan, akala natin parang Superman si Lord na, di ba, hindi ko alam kung ginagawa pa ho ba dito pa rin sa Divine Mercy. Di ba sikat po ang shrine pag Easter Sunday, meron kayong lalabas, yung Risen Lord. No, may effects pa, di ba ho? No? May sound effects, may usok, di ba? May lights, no? Minsan nakala tuloy natin yung resurrection, parang pagkatapos ng isang teleserye, ng isang pelikula, na yung bida, lumalabas, talo na kayong lahat. Wala nang mga kontrabida, wala nang mga masasama, panalo na. Ganun ho ba ang tingin natin
Sa muling pagkabuhay, ganun ba ang tingin natin? No. That is a different kind of victory. That is not the kind of healing that the merciful Lord wants us to experience. Ibang klaseng paggaling. Hindi ito yung paggaling na parang panalo na isang bida. Naikwento ko nung isang araw, nung nandun ako sa Bataan, sabi ko, alam nyo, masaya at malungkot ako na ngayon. Kasi natapos na ho, alam nyo naman yun, no? Bago ako napunta sa Bataan, pagkatapos ko dito sa Mandaluyong at Makati, napunta akong Quiapo. Naghahalo yung pakiramdam ko ng saya at lungkot nang natapos ang Batang Quiapo. No? Nalungkot po ako kasi aminin ko po sa inyo, pag na-homesick po ako doon sa Bataan, pinapanood ko yung Batang Quiapo kasi pag nakita ko yung mga bangketa, yung mga tao, lalo na pag nakita ko yung simbahan, natutuwa ako kasi naalala ko lahat yung mga araw nung nandun ako sa Quiapo. Kaya pinapanood ko ho. Kaya nalungkot ako nung sinabing magtatapos na, wala na ako mapapanood. Pero masaya din po ako kasi sabi ko sa sarili ko, ay salamat, natapos na rin ang mga paghihirap ni Jesus Nazareno Montenegro. No? Kawawa naman kasi, no? Di ba? Ilang saksak, ilang bala na ang pumasok, no? Ilang beses na bugbog, buhay pa rin, no? Gumagaling pa rin, hindi mamatay-matay. No? Kaya sabi ko, sige na nga, matapos na, kawawa naman eh, aping-api na eh. No? Hirap na. Kaya naman, di ba, nakita niyo po nung huling eksena, totoo po yun. No? Hindi, yung piyesta po yun, nung ditong huli ko, nung nasa Quiapo pa ako, nung tumayo siya sa entablado, sabi niya sa akin nun, no? Best friends kami ni Tanggol eh. No? Yeah. Sabi niya sa akin nun, Father, ito yung huling tagpo sa Batang Quiapo. Magsasalita ako sa luneta, sa harap ng mga deboto, para sabihin sa kanila, panalo na. Naging mayor pala, di ba? No? Panalo na. Tapos na ang mga kontrabida. Tapos na ang paghihirap. Tapos na ang mga kalokohan. Panalo na. Pero, hindi ganun ang ginawa ni Lord sa mga alagad. Hindi niya sinabi sa mga alagad, oh, panalo na, buhay na ako. Wala na sila Pilato, wala na si Herodes. Tatandaan nyo, di ba, naghirap pa rin ang mga alagad? Inusig pa rin ang simbahan dahil ibang uri ng pagpapagaling at tagumpay ang gusto ng Panginoon. Hindi ito tagumpay ng isang bida lang sa teleserye o pelikula. Ito'y tagumpay ng Panginoon na puno ng awa. At ano ba ang kalakip ng awa? Kapayapaan. Yun yung tagumpay ng divine mercy. Yun ang tagumpay ni Kristong muling nabuhay. Kapayapaan. Kaya pala, magkakaproblema pa rin. May paghihirap pa rin. May krus pa rin. Hindi katulad ni Tanggol, tapos na. Masaya na ang lahat. Masaya na si Tinding. Masaya na ang lahat. Pero, ang mga naniniwala sa Panginoon, bakit sila masaya? Hindi dahil wala ng kontrabida. Huwag ka tumingin sa katabi mo. No? Hindi dahil wala ng kaaway. Meron pa rin. Meron pa rin paghihirap. Pero may kapayapaan pa rin. Amen? Because that is the healing that mercy gives us. Peace. Kaya huwag kang malungkot pag sabi mo, ba't ganun? Nagbisita iglesia naman ako, nagnobena naman ako, umate naman ako ng Divine Mercy Sunday. Bakit hindi pa rin nalutas ang problema ko? Bakit hindi pa rin gumaling lahat ng sakit sa buhay ko? Kasi hindi lang doon nasusukat ang kagalingan ng Diyos, kapayapaan. Mas malalim pong kagalingan yon. Mas malalim na lakas po yun. Peace. And that is what mercy gives us. Mercy finds us. Mercy heals us. And finally, mercy sends us. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, as the Father has sent me, so I send you. Whoever you forgive is forgiven.
Because that is now the mandate of those who experience the mercy of God. They themselves become bearers, channels of mercy. Ang tunay na deboto ng divine mercy, hindi lang siya pinatawad at kinaawaan ng Diyos. Siya din nagiging kasangkapan ng pagpapatawad ng Diyos. Sayang naman. Huwag mong sabihin lang, ay, may indulgence ako ngayong Divine Mercy Sunday. Pinatawad na ako ng Diyos. Tapos biglang tinawag ka, nandun yung kaaway mo. Ayoko siyang makita. Hindi ko pa siya pinapatawad. Sayang. Sayang yung biyaya ng Divine Mercy Sunday. Dahil mamumulaklak at mamumunga ito kung yung awa na tinanggap mo. Kaya nga napansin niyo yung dibdib ni Jesus, umaagos, lumalabas. Ganon din dapat lahat ang mangyari sa ating mga deboto ng Divine Mercy. Dapat umagos din sa puso natin, sa buhay natin, ang awa ng Diyos. Hindi kailangan, huwag tayong matakot, kahit bumaha ng awa, walang flood control na kayang pigilan ng awa na yan. Yan ang bahang gusto natin mangyari sa Pilipinas. Ang pagbaha ng awa ng Diyos. At kanino manggagaling yon? Sa atin na kinaawaan ng Diyos. And so in this Mass, let us pray for that grace. As we bask in the hope of Easter, we are reminded there is hope because there is mercy. And the mercy of God is truly worth celebrating because it is a mercy that finds us, a mercy that heals us, a mercy that sends us. Jesus, King of divine mercy, we trust in you. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are they who have not seen me, but still believe. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side.
the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retained are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen me and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing.